Amen? So tayo po'y tumahila. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Amos. Amos. Sa akin po ay page 859. So, wala po sa Bible. Amos. Sa pinakamadaling paraan po sa table of contents. Medyo madikit yan sa mga Bible ng karamihan. Malagkit ah. At madalang po natin nabubuksan yan. Bago-bago po yung papel. Amos. Ang iba yung tawag po dyan ay Amos. At meron din pong Amos. Opo, kilala niyo po si Amos. Meron po sa Bible si Amos. Amos. Si yung dulo. Kung po tayo malilito, si Amos at si Amos ay magkaiba. Bakit po? Si Amos ay tatay po ni Isaiah. Tama po yun, tatay po. Wala pong biro. Hindi po yung trivia. At yung si Amos naman ay hindi po propeta. Siya po ay herdman na binigyan ng vision ng Panginoon. Okay po. Siya naging propeta. But originally, hindi po siya kagaya ng propeta ni Samuel na iniiwalay ng Panginoon. Pero ito talaga, ang Panginoon ay from herdman ay kinuha siya ng Panginoon as a regular man to be a prophet. Na sa panahon ni King Uzziah, siya po yung nag-prophesy ng papakalala. So yun po si Amos para overview natin. Ano po? Okay, so nandiyan na po kayo? Ayan. So yun po yung time na paghahanap natin. Amos chapter 7 verse 7 hanggang 8. Dalawa lamang pong verse yan. Chapter 7 verse 7 and 8. So dito po, makikita po natin the context of the vision of the plumb line. No, the plumb line. Sabi po dyan, thus he shewed me, and behold, the Lord stood upon the wall made by a plumb line, with a plumb line in his hand. And the Lord said unto me, Amos, what seest thou? And I said, a plumb line. Then said the Lord, behold, I will set a plumb line in the midst of my people Israel. I will not again pass by them anymore. Sabi mo na lang, aming Diyos na tila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po Diyos. So umagang ito, maraming salamat sa presensya po ng bawat kapatiran, bawat sa pag-aawitan, sa special, sa aming napakinggan, sa choir, at maging sa iyong salita na siyang aming nabasa ngayon. So, hindi ko Panginoon, muli ba na Espiritu, kami yung pangunahan muli at alalayan sa pag-aaral na ito, Diyos. At ikaw po patuloy na magbigay sa amin ng patuloy na bukas na puso't kaisipan kung matanggap namin muli ang iyong mensahe sa amin. O Diyos, kami patuloy mabigyan ng pagtutuwid upang maging karapat-dapat sa iyong harapan sa panahon na ito. At tawad Panginoon sa aming mga pagkakasalang nagampanan sa inyong harapan. Dati ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Tayo po'y makakaupo na. The plumb line. Now, sa mga hindi po nakakalam ng plumb line, ito, nilagyan ko ng picture. Ano po, ang plumb line po, sa Tagalog po yan, mas kilala sa atin dito sa Pilipinas sa Tagalog ay ulog. Tama po? So, dahil nilagyan ko picture, siguro alam niyo na kung ano, nakakita na kayo nito, ano po. Lalo po tingin sa mga marunong po mag-build ng bahay, gumawa ng construction, ay madalas po ito po yung nagagamit. Minsan kung wala pong ganyan na nabibili na hulog, yung iba gumagawa ng mga improvised na hulog. Paano po yun? Nilalagyan nila ng bato yung tanse para makita yung diretso. Sapagkat yung bagsak ng gravity pa rin, diretso pa rin yun. No? At iba naman po ngayon sa panahon natin ngayon, ang mga millennials, bumili ng hulog, pinatorno, ginawang accessory sa motor. Opo. Nakakita ko niyan, ginawa kong accessory sa motor. Nilagay nila sa motorsiklo. Kaibigan ko po yung gumawa. Sabi ko sa kanya, Aisa, parang wala sa hulog yung design mo. Pero kahit hulog yung gamit niya, pero parang wala sa hulog. But then again, yan po yung plumb line. Ano? At dito po makikita natin, sabi ko nga po mga kapatid, si Amos,
ay hindi po siya propeta o anak ng propeta. Pero ginamit pa rin siya ng Panginoon to unleash this vision of plumb line. This plumb line. Now, the Lord shows Amos a plumb line. Now, dito po sa context natin, sabi diyan, the Lord is speaking for the future judgment of Israel. So, si Amos, mga kapatid, ay isa lamang herdsman. Pag sinabi natin herdsman, mga kapatid, siya po ay nagpapastol lamang ng tupa. Siya po ay nagpapastol ng tupa. Meaning, kapag siya nagpapastol ng tupa, siya po ay isang regular man. The regular man, o pangkaraniwang tao ba? At ang pangkaraniwang tao, mga kapatid, minsan ang Panginoon po gumagamit ng mga pangkaraniwang tao. Kagaya nito, halimbawa na lang ang kanyang mga disipulo. Ang kanyang mga disipulo, mga kapatid, alo-alo po yan. Pero mas marami po din, mga kapatid, ito po yung mga mangingisda na tinawag niya at ginamit niya, at sila po nagsimula kagad na nagtatag ng unang simbahan na tinatag ng Panginoon na ginamit niya. At mula po dito sa mga pangkaraniwang tao na ito, mga kapatid, na kung titignan natin sa kanilang educational background, mga kapatid, masasabi natin na parang higit yung kaya nilang gawin sa kung anong narating nila sa kanilang educational background. Bakit po gano'n? Sapagkat ang Panginoon po hindi po tumatawag ng mga tinatawag natin na qualified, but He qualified the calls. Kapag ang Diyos ang tumawag sa iyo, ang Diyos ang magka-qualify sa iyo. Pero wala rin po nagdi-disqualify. Walang church na nagdi-disqualify sa tinawag ng Panginoon. Pero sino nagdi-disqualify sa pagkatawag ng Panginoon? Yung mismong tinawag ng Panginoon ang maaaring mag-disqualify sa kanyang pagkakatawag mula sa Panginoon. Tama ba? Kaya sabi niya, mga kapatid, he used the regular man, kagaya po ng mga disipulo ng Panginoon. Para magampanan ang mga dapat magampanan. Ginamit niya ang mga regular man. At minsan, ang Panginoon din, gumagamit din po ng mga common illustrations. Kagaya po nitong ating pag-aaralan ngayon, as a common illustration, mga kapatid, ito po ay isa dyan ay ang plumb line. O ang tinatawag na hulog. Hulog. Now, plumb line is one that we can glean a great lesson from it. So, dito po sa passage na ito natin binasa, mga kapatid, dalawang bagay ang dapat nating ma-identify dito. Ano po yan? Yung una, mga kapatid, the Lord. Sabi niya, mga kapatid, in verse 2, mga kapatid, and the Lord said unto me. Now, the Lord means, mga kapatid, is a pre-incarnate Jesus. The pre-incarnate Jesus. At ang pangalawa, mga kapatid, is the plumb line. The plumb line is clearly a tool or standard that the Lord uses. Kasi sabi nito ng Panginoon sa ating passage na binasa, mga kapatid, and the Lord said unto me, Amos, what seest thou? Ano yung nakikita mo? Nung nagpakita ng vision ng Panginoon kay Amos, sabi niya, ano yung nakikita mo? Sabi ni Amos, plumb line. Kaya yan po yung pangalawa natin makikita dyan, a plumb line. A plumb line. At ako po'y naniniwala, mga kapatid, na plumb line, as a representation of the Word of God, this is the standard of our God. Wala na pong iba pang standard na binigay sa atin ng Panginoon, kundi ang salita ng Panginoon. Kaya dito po, mga kapatid, makikita natin, sabi ng Panginoon ngayon, nakikita mo ba itong hawak ko? Sabi niya kay Amos, it is a plumb line. Sabi niya, behold, I will set a plumb line in the midst of my people, Israel. Titignan niya, mga kapatid, kung nandoon po sa hulog o nasa standard ba ng Panginoon ang kanyang bayang Israel. At sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ito po ang nagsisilbing plumb line natin ngayon. Wala pong iba, kundi ang kanyang salita, mga kapatid. This is the standard of our God. This is the basis of our God. Para makita, mga kapatid, kung tayo po ba ngayon ay nasa katwiran ng Panginoon. And I hope this very morning, mga kapatid, makita natin sarili natin. Kung tayo po ba ay nasa alignment ng standard ng Panginoon. Let the Word of God judge us this morning, mga kapatid. Hindi ako, kasi kahit ako, kasama ako sa judgment. At sabi ng Panginoon,
I will judge my people using this plumb line, mga kapatid. Using this plumb line. And this is the standard of His word, mga kapatid. Sapagkat pagdating po sa hinaharap, pagdating po sa kabilang buhay, ikaw at ako, uhusgahan ng Panginoon. Saan po yan? John chapter 12. John chapter 12. Verse 48. You and I, mga kapatid, verse 48, sabi niya, He that rejected me and receiveth not my words, hath one that judgeth him the word that I have spoken. The same shall judge him in the last day. Kung ano yung salitang nireject mo mula sa Panginoon, kung ano yung salitang hindi mo pinakikinggan, kung ano yung salitang hindi mo binibigyan ng panahon, kung ano yung salitang binabaliwala mo, sabi ng Panginoon, yung salita na yan, gagamitin ko to judge you in the last days. Etong salita ng Diyos na marami pong nagre-reject, minsan kahit mananampalataya mo, they reject it, this word, kahit minsan itong mananampalataya ito, mga kapatid, they don't pay attention to this word, sabi ng Panginoon, in the last days. These words will be using to judge us. At ito po yung plumb line na ito. No? Hindi po tao maghusga sa atin someday, in the last days. The Lord Jesus Christ and His words. Kaya ngayon pala, mga kapatid, dapat makita na natin. Ano? Now, ano po ba yung plumb line? Kailangan magkaroon po din tayo ng knowledge dyan. Ano? Plumb line. Sabi niyan, pinakita ng Panginoon kay Amos, sabi niya, ano? And I said, a plumb line. Sabi ng Panginoon kasi, nakikita mo ba yan, Amos? Yes, a plumb line. Ano? So Amos knew what it was, really simple and basic. Napakasimple nga lang naman talaga pag nakakita ka ng hulog. Eh. Kung titignan natin itong ating building ngayon, mga kapatid, pag ginamitan natin ng hulog ito, wala sa hulog ito eh. Opo. Ito po nasa harapan lang natin. Ito wala po ito sa hulog. Sapagkat tignan nyo mga po palapad. Wala po sa hulog yan. Kahit po yung dingding natin ay mga kapatid, wala po sa hulog yan. Ito po natatakpan na po yan. Alam niyo po ba yung hollow blocks na yan? Nung inasintahan po yan, mga kapatid, pinag-practicean pong asintahan niya, bumuka po yung pagpapatulak. Ginawa ng paraan ni Brother Emil para maging mukhang pantay. Pero wala pa din sa hulog yan. Ano? Technically, mga kapatid, ang ating building na kinatitirikan ngayon ay wala sa hulog. And I hope, mga kapatid, hanggang building lang ang wala sa hulog. Sapagkat ako po'y naniniwala, kung lahat po tayo dito nasunod sa standard ng Panginoon, kahit wala sa hulog ang building na to, ang tao na nasa loob, ang church na nasa loob ng building na to, nasa hulog ng Panginoon. Amen. 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 Ano? So sabi niya, simple and basic. It is a tool, but if the type of the Word of God, mga kapatid, you have in your lap, that is a plumb line. Yang hawak mo ngayon, kapatid, yung salita ng Diyos na hawak mo ngayon, yan ngayon ay plumb line sa buhay mo. Plumb line. Ano? Hindi natin pwedeng ibase yung katwiran natin sa isa pang tao. Kaya hindi pwedeng ikumpara natin yung sarili nating katwiran o yung righteousness natin sa isa pang tao o sa katwiran ng isang tao. Sapagkat hindi po mahusa yun. O di ibase natin, mga kapatid, ano ba yung ginagawa nating direksyon ngayon dito po sa salita ng Panginoon. Sapagkat kagaya po ng pagbasa ng salita ng Diyos ay parang pananalamin sa ating sarili na nakikita natin ang ating sarili, mga kapatid. Ano ba ang ating itsura? Ang salamin, mga kapatid, hindi po magsisinungaling yan. Hindi yan magsasabi kagaya ng madrasta ni Snow White na ikaw ang pinakamaganda. Hindi, kapatid. Kapag umarap ka sa salamin, makikita mo kagad kung ano ang problema sa iyong mukha. At hindi magsisinungaling yan.
Nakikita ka agad sa salamin mula ulo hanggang paa kung may ganun kang salamin, kung ano yung dapat mong ayusin, kung bagay ba yung suot mo, kung tama ba yung pagtayo mo, kung tama ba yung paglakad mo, kung mahusay ba yung tindig mo, ang salamin magsasabi sa atin kung anong totoo. Kaya sabi ng salita ng Diyos mga kapatid, na kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ay parang po tayo umaharap sa salamin na nakikita natin yung ating sarili, na kung paano tayo nakikita ng ating Panginoon ngayon. Ano? Kaya kung bawat isa sa atin mga kapatid ay may hawak na salita ng Diyos mga kapatid, hawak mo ngayon ang tool na ginagamit ng Panginoon para makita niya kung ikaw ay nasa katwiran niya. Ano? At ang bawat isa ngayon mga kapatid ay mayroon na pong tinatawag na basic knowledge about the Bible and the words of God. Lahat ng tao, kaya kung kakausapin natin ang lahat ng tao, mayroong may babato agad na versikulo yan sa iyo eh. Kagaya po ng tools na ginamit ng Panginoon ng plumb line. Kahit kanina mo ipakita yung plumb line, hulog, yan ay hulog. Saan ginagamit yan? Ginagamit yan doon para makita kung matuwid ba talaga yung itinayong poste, kung matama ba talaga yung pag-aasita, kung tama ba yung paglalagay ng mga kabilya, ayan ay ginagamit. Mayroong basic knowledge, kapatid. Mayroong basic knowledge. At marami po sa atin dito mga kapatid, hindi na lang basic yung alam mo. Amen? Hindi lang basic ang alam mo. Kaya ngayon, sa panahon natin ngayon, mayroong mga basic knowledge. Ano? Sapagkat ang salita ng Diyos, sabi po sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. In truth, the word of God. Katotohanan ng salita ng Diyos. And another verse mga kapatid in John chapter 17 verse 17, sanctify them through thy truth. Thy word is what? Truth. Ang salita ng Panginoon ay katotohanan. Ang salita ng Panginoon ang magsasabi din sa iyo ng tunay mong kalagayan, tunay mong sitwasyon, tunay mong kinabukasan. Ano? At ang salita ng Diyos din ang nagsasabi ng tunay na kinakaharap natin. No? Yan pong salita ng Diyos. Kaya ng iba, basic ang kanilang nalalaman, subalit hindi po nalalaman ano pa yung pinakamensahe na pwede pa nating matutunan mula sa pagkakaroon ng plumb line na to sa ating buhay. Salita ng Diyos. Ano? Kailangan magkaroon tayo mga kapatid. Remember mga kapatid, sabi po diyan, the Bible is the standard for all faith and practice. It is our plumb line. Basihan po ito mga kapatid. Kapag may nagtanong, ano ba basis ng ating faith as a Baptist? The basis of our faith mga kapatid, wala pong iba, kundi ang salita ng Diyos. Wala na pong ibang libro, wala na pong ibang philosopher, wala na pong ibang apologetic, wala po tayong founder na tao sapagkat the very foundation of our faith and practice is the Word of God. This is our plumb line. Kaya confidently mga kapatid, pwede natin masabi na we are doing the right thing in the sight of our God because we are using the Word of God as our basis of our faith and practice. Amen? Marami pong gumagamit ngayon din ang salita ng Diyos. But it is not their basis of their faith and practice. Kapag makita mo ang practice nila at ang kanilang faith, suriin mo mismo sa salita ng Diyos, ito mismo ay hindi nagkakaroon ng harmonious walking or living. Hindi nagiging mahusay. Ano? This is our plumb line. Kaya kung may pagkakataon mga kapatid, tayo pinasasaktan sa mensahe ng Panginoon, marahil meron pong ibig na ituwid sa atin ng Panginoon gamit ang kanyang plumb line. Kaya kung minsan mga kapatid, parang kinukurot tayo, kung minsan parang naisip natin na parang personal ang atake ng mensahe sa akin, maaaring may ibig ituwid ang Panginoon sa inyo. Sapagkat yan ang ginagamit ng Panginoon. Tayo magpasalamat kung nakararamdam tayo ng sakit sa mga panahon na tayo po nabibigyan ng rebuke ng salita ng Diyos. Sapagkat nakikita natin, kagaya po ng sinasabi pala ng salita ng Diyos, nakikita natin yung ating itsura. Nakikita natin yung ating mga flaws sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ibinigay po ng Panginoon sa atin, hindi para gamitin sa debate. That the man of God, mga kapatid, may be truly furnished, perfect in the sight of our God. Yan pong salita ng Diyos. Ano?
Kaya tatanungin natin mga kapatid, ibig natin magpatuwid sa Panginoon, ibig natin na tayo maging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, start to read your Bible today. Ibig mong ituwid ka ng Panginoon eh. Alam mo wala ka sa katwiran ng Panginoon, alam mo wala ka sa hulog ngayon sa harapan ng Panginoon, at ibig mo magkaroon ng katwiran, lang maging mahusay ka, maging matatag ka sa harapan ng Panginoon, simulan mo magbasa ng Biblia. Because it is our plan. Amen. Amen po. Amen. May mga pagkakataon tayo sa buhay na kung saan alam natin kasalanan yung ginagawa natin, pero ginagawa pa rin natin. Ibig sabihin, yung basic knowledge mo about sin is still basic. Alam mo, kasalanan yung ginagawa mo, pero ginagawa mo pa rin. Alam mo, nakikita ka ng Panginoon, ng kasalanan mo, pero ginagawa mo pa rin. Kasi masarap sa pakiramdam. Eh sa mga panahon na tayo bibigyan ng punishment at rebuke ng Panginoon, tayo nasasaktan sapagkat yung flaws natin, yung mga sobra-sobra sa atin, talagang kakatayin, tatabasin ng ating Panginoon. Para lang maging tama sa kanyang salita. It is the Bible, mga kapatid. This is the standard. This is the standard. Wala na pong iba. Ano? So we need to understand of the plumb line, our understanding of plumb line, what it does. Sabi ni Amos, mga kapatid, sabi ng Panginoon sa kanya, in verse 7 pa rin sa Amos, continue po. Thus he shewed me, and behold, the Lord stood upon a wall made by a plumb line, with a plumb line in his hand. So ano napapansin niyo sa picture? Matubig yung plumb line. Pero yung dingding, yung wall, wala sa hulog. Tama po? Pero nakatindig yung wall. May pagkakataon tayo po'y nakatindig. Mananampalataya na tayo. Pero may mga pagkakataon, wala po tayo sa hulog. Mananampalataya ka na eh. May pananampalataya ka na sa Panginoong Kristo. May kaligtasan ka ng angkin. Ikaw ay mayroon ng kaalaman sa pagiging mananampalataya o born again. You're born again spiritually. Pero minsan ganyan tayo. Malayo tayo sa hulog ng Panginoon. Tama po? Pero nakatindig tayo. Pag tinanong ka kay Kristiyano ako. Pero hindi gumagawa ng katwiran. Nang sinukat ng Panginoon, gamit ang kanyang salita, wala sa katwiran. Tama po? Wala sa katwiran. Sabi niya yung Panginoon ngayon, sabi niya kay Amos, nakita ko ang Panginoon nakatayo sa isang dingding. Gamit ang isang plan. Sir Amos understood what it does. Alam niya, a plumb line. A plumb line, mga kapatid, always straight and true. Never wrong. Matuwid yan, hindi nagsasabi lang kasi, hindi pwede sabihin na, ay, teka, may problema yung hulog. Yung hulog ang may problema nung sinukat mo yung asinta mo. Parang sinabi natin, mga kapatid, na may problema sa salita ng Diyos at hindi sa buhay ko. Technically, mga kapatid, ang plumb line, kung bakit masabi natin hindi siya gagawa talaga ng mali, it points to the center of gravity of this earth. Why? It works because it is God's design. Kaya yung dulo niya ang pagano. Tama po. Na kapag ibinagsak mo siyang gano'n, nakikita mo yung katwiran. Makikita natin, mga kapatid, gamit ang salita ng Panginoon, o ito ang ating plumb line ngayon, sa panahon natin ngayon, makikita natin wala tayo sa katwiran. May mga pagkakataon tayo po'y nangangatwiran para sa ating sarili. Pero kapag sinalamin natin yung ating mga katwiran, gamit po ang basihan at standard ng ating Panginoon, ang kanyang salita, diyan mo makikita, wala ka sa katwiran. Kaya huwag ka nang lumakas. Sa isang technical na contractor, nakita niya ganyan ang dingding wala sa hulog. Gigibay niya yan. Gigibay niya yan, lalo sa mga lisensyado sa binado. Technically,
sa mga commercial space, commercial buildings. Di ba nagtrabaho ko doon, brother? Sa building to si Gerald, nagtrabaho ko sa mga building. At hindi pwedeng wala sa hulog ang building. Kung hindi, magiging parang kang gumawa ng Leaning Tower of Pisa. Yung building mo, sinimulan mo ng tama, no? Pero habang tumatagal, parang lumiliko ah. Parang teka, parang wala na yata sa hulog yata yung building natin. Hindi yan yung design. May problema kasi yung plan line. Minsan may mga magandang simula tayo, kapatid. Ang ganda ng simula natin. Ang bawat isa sa atin dito, mayroong magandang simula na patotoo. Ang bawat isa sa atin dito, may magandang pundasyong simula pagdating sa patotoo. Amen? Pero habang tumatagal, para tayo ng dingding nito. Bumikiling kung saang lugar at hindi napapanatili yung magandang pundasyon. Bakit? Bakit nagkaroon ng magandang pundasyon? Sapagkat ang unang nagpundasyon sa atin wala pong iba kundi ang salita ng Diyos. Katunayan, kapatid, na kapag ang salita ng Diyos ang iyong pundasyon ng pananampalataya, napakaganda ng simula. Subalit, habang tumatagal, kapag ang basihan ng standard ng salita ng Diyos, ang hulog na ito nahihiwalay sa atin habang sa tayo lumalaki, tumatagal sa pananampalataya, nahihiwalay sa standard na ito, kapatid. Magiging ganyan tayo para tayong lumalayo sa tamang standard, sa matuwid na standard ng ating Panginoon. Saan nakikiling yan? Nakikiling na yan sa kung saan, hanggang sa pagpataas na pataas, habang tumatagal, hindi mo na malaman, parang babagsak na lang. Tama po? Naalala ko nung kasikatan pa ng mga cellphone ng mga 5800, mayroong sikat na laro po na app doon. Alam niyo, ako siguro kung pati kayo ay nahulog dito sa laro na to. Ang tawag sa laro na to ay Tower Blocks. Ayan, di ba? Tower Blocks, mga kapatid, yung ibabagsak mo yung mga blocks, sa pataasan ng pataasan, yung tinatayo mo doon ay building. Yung building. So, minsan, sa first 5 to 10 rounds, mga kapatid, ang ganda ng ng bagsak ng building sa pag naglalaro ka, nakaka-excite. Maganda yung bagsak, diretso. So, habang diretso siya, may mapapansin ka. Habang diretso yung bagsak, kapatid, ang mapapansin mo doon, hindi gumagalaw yung building. Kaya mas madali mo siyang may sentro. Pero pag nagsimula ka lumabas, kapatid, nagkaroon ng pagligis, magkakaroon ng imbalance yung building, at kapag nagpatuloy yun, lalong hindi mo may sentro yung pagbagsak ng frame mo ng isa pang building, isa pang floor. Kaya sway, gagawin siya na gaganon, hanggang sa pag nagkamali, hindi mo na yung sentro, babagsak siya. May mga pagkakataon, kapatid, para tayong ganong building. Pag naliligis tayo. Pasway na lang ang buhay natin. Buhay natin bilang sa mananampalataya. Pasway. Walang tinatawag na katatagan. Madali tayong mamove. Madali tayong matibag. Hanggang saan nangyari, bumigat, nawala na tuloy sa align, gumuho, bumagsak. Saan nagsimula? Simula pa rin. Bumagsak siya, doon sa simula ulit. Back to the basic, kapatid. Back to the basic. Kaya yan po ang plumb line na kapatid. Ang plumb line, hindi po nagkakamali. Ang salita ng Diyos natin as our plumb line, hindi po nagkakamali. Hindi nagsasabi ng kasinungalingan. Sasabihin nito, kapatid, kung ano ang sitwasyon mo ngayon, mula loob hanggang labas, mula ulo hanggang paa, the Word of God will tell you what is your situation right now. Huwag tayo magtaka, kapatid, kung bakit parang may mga pagkakataon sa ating buhay, parang ang hirap kumilos, bakit parang ang hirap gumalaw, parang ang bigat-bigat ng damdamin natin, parang may mga sitwasyon tayo doon, kapatid. You go to the Bible. Baka may ibig tapyasin ang Panginoon sa'yo. Tama po? Baka may ibig tanggalin sa atin. Baka yung buhay natin binay sa mananampalataya. Baka nakahaluan ng mga buhay ng mga makamundo. Mananampalataya ka, kapatid. Kapag nahaluan natin ang buhay ng makamundo, ang buhay natin bilang isang mananampalataya, magsisimula po tayo, kapatid, na mawala sa ulo. Ang tanong, kasalanan ba ng plumb line yun? Hindi po kasalanan ng plumb line yun. Sapagkat ang plumb line nananatili sa kanyang katwiran. Ang salita ng Diyos nananatili sa kanyang standard. Hindi nagbabago. Tayo lang nagbabago.
Ang sabi ni Isaiah, mga kapatid, minsan may mga tao sabi, parang ang layo-layo na ng Panginoon sa akin, lumayo na ng gusto talaga ang Panginoon sa akin. But take note of this, kapatid. Sabi ni Isaiah sa kanyang salita, ang mukha ng Panginoon ay natakpan because of our sin. Because of our iniquity. Parang pagkaramdam mo, parang ang layo ng Panginoon sa'yo. Well, you need to check yourself. Check natin, baka namumuhay tayo sa kasalanan. Amen? Baka namumuhay tayo sa kasalanan, baka wala tayo sa hulog sa Panginoon. Kapag hinulugan tayo na gano'n, wala tayo sa hulog. Yan ang sinasabi ng Panginoon niya sa bayan ng Israel. I will use a plumb line. Hindi tayo Israelita, hindi tayo Jew. Pero we are the people of God right now. Kasi sabi niya na verse 8. Baka may magsabi, Pastor, ang kausap ng Panginoon dyan ay parehas sa Israelita. Talaga? Yes. No? Pero sabi niya rito in verse 8. And the Lord said unto me, Amos, what seest thou? And I said, a plumb line. Then said the Lord, behold, I will set a plumb line in the midst of my people, Israel. Hindi tayo Israelita, but we are the people of God. At ang kanyang plumb line ay hawak mo ngayon. The Word of God. Amen? So yan po maintindihan natin dapat yung plumb line natin. At ang plumb line natin, mga kapatid, kung paano ito gumagana, ito po yung salita ng Diyos. Nabantan, mga kapatid. Do you understand what your Bible does? If this is our plumb line, mga kapatid, if this is our plumb line, yes, this is it. Naintindihan mo ba ito? Ano? Naintindihan mo ba kung anong ginagawa ng salita ng Diyos sa buhay mo ngayon? A simple question, mga kapatid. Blessing pa ba sa iyo ang salita ng Diyos? Blessing pa sa iyo? Kung yan ay blessing sa iyo, bakit hindi mo na binabasa? Tama? Sabi mo blessing eh. Kung blessing, bakit hindi mo na binabasa? Dahil naniniwala ko, ang tunay na blessing, kapag blessing ay ulit-ulitin mo yan, kasi blessing. Tama po? Kung yan ay blessing, mga kapatid, bakit hindi mo na binabasa? Bakit hindi mo na sinusuri? Tama po? Bakit hindi mo na binibisita? Kaya minsan, kapatid, ang buhay natin bilang sa mananampalataya, wala sa hulog. Sapagkat hindi natin naiintindihan, ano ba ang ginagawa ng Biblia sa buhay natin? Minsan, naalala lang natin magbasa ng Bible kapag kaya may birthday, ano kaya ang Bible verse ang ibibigay mo rito? Ano kaya ang dedication ibibigay mo rito? Nakakalungkot kung gano'n. Pero hindi natin naiintindihan ano ba yung ginagawa ng Biblia sa atin. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 15. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Sinabi ni Apostle Paul yan kay young Timothy, na mula ng bata siya. Alam na niya ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos, mga kapatid, gagawin kang wise. Tignan niyo po dyan, gagawin kang wise unto salvation through faith, which is in Christ. Kaya mas dapat titibay, mga kapatid, yung ating pananampalataya. It is because of the Holy Scripture of God. Kaya kung ikaw, mga kapatid, ay meron pong mahusay na pangunawa sa kung ano ginagawa ng salita ng Diyos sa iyong buhay, I believe, kapatid, hindi ka basta-basta gano'n na lang lalayo sa Panginoon. Ganon. Naniniwala ako dun, kapatid. Sapagkat yan ang sinasabi ng Panginoon eh. The Holy Scripture which are able to make thee wise unto salvation through faith in Christ Jesus. And another verse in 1 Peter chapter 1 verse 23. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. An uncorruptible seed, the word of God.
Hindi po ito corrupted. Hindi po ito nabubulok. At hindi po ito lilipas. Ang sabi ng salita ng Diyos po mismo mga kapatid, heaven and earth shall pass, but His word shall not pass. At ang sabi din ni Peter mga kapatid, which liveth and abideth forever. That is the word of God. We are born of uncorruptible seed. Yung salita ng Diyos na naitanim sa ating mga kapatid, hindi po yan uncorruptible seed. Hindi po yan corrupted. Hindi yan corrupted. Hindi yan nabubulok. Hindi yan nasisira. Hindi yan maglalaho. Hindi yan mawawala. It shall remain forever. That is the word of God. Yan ang ginagawa ng salita ng Diyos sa atin. And another verse in Romans chapter 10 verse 17. So then faith cometh by what? Hearing, and hearing by the word of God. Ako naniniwala kapatid, sa isang mananampalataya napakadaling bumitaw, napakadaling huminto sa paglilingkod sa Panginoon. May problema sa kanyang pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Kung matagal ka ng mananampalataya, matagal ka na nakikinig, matagal ka na nagbabasa ng salita ng Diyos, I believe, kapatid, I believe, ang pananampalataya mo mas lalong magiging matatag at matatag. Amen? Amen. Kaya hindi natin may kukubli, mga kapatid, yung ating sitwasyon, yung ating ginagawa sa buhay natin ngayon, sapagkat meron lagi itong manifestation, meron lagi itong consequences sa ginagawa natin. Kung hindi ka nagiging matapat mga kapatid, sa pag-unawa, sa pagbasa, sa pagsaliksik, sa pag-aral ng salita ng Diyos mga kapatid, yan po yung magmamanifest sa pananampalataya natin. Madali pa rin tayong ma-offend, madali pa rin tayong matisod sa mga panahon na tayo mapapagsabihan, mabibigyan ng payo, mabibigyan ng advice. Madali ka matisod, madali ka ma-offend. May problema tayo sa pangunawa at sa ginagawa ng salita ng Diyos. Tama po? Amen? Amen. No? Ako po naniniwala diyan. Sapagkat pinagdaanan ko yan bilang isang mananampalataya, pinagdaanan ko yung mga bahagi na yan. At hanggang ngayon, ang Diyos, ang kanyang salita ay nagtuturo pa rin sa akin. Ikaw rin ba kapatid? Tinuturuan ka pa rin ba ng Panginoon? Sapagkat kagaya po ng isang simple bagay, learning mga kapatid. In the Word of God, learning never stops. Ang mensahe niya, it never stops. Ang kanyang mga lesson, mga turo niya, will never stop. Hindi titigil. Sa pagbubog sa atin mga kapatid, hindi yan hihinto kapatid. Ano? At ang sabi ni Peter in 1 Peter chapter 2 verse 2. 1 Peter chapter 2 verse 2, sabi niya, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Kaya ang salita ng Diyos ay parang gatas mga kapatid, na kung saan sa mga bago mananampalataya, ito po yung ginagamit para po tayo lumago. Ang mga maliliit nating anak mga kapatid, kailangan pa ng gatas. Ano? Hanggang 3 to 4 years old yan, 0 to 4 years old yan, kailangan pa rin ng gatas yan. Sapagkat kasama yan sa kanyang paglaki mga kapatid, kasama yan sa kanyang paglago. Kagaya po sa atin mga kapatid, ang salita ng Diyos, hindi lang siya basta plumline, but it is also a milk na kailangan natin mga kapatid para din tayo lumago. So kung hindi tayo mag-take lagi ng dosage nito ng salita ng Panginoon, paano tayo lalago? Paano tayo tatatag? Paano tayo lalakas? Kulang tayo sa nutrition. Tama po? Kulang. Subukan nga natin mga kapatid, hindi tayo basta kumakain palagi ng masustansyang pagkain. Lahat na lang kainin mo masarap. Ewan ko lang. Ano? Ang hirap din. O hindi ka kumakain ng regular, hindi ka lagi kumakain ng tama, wala sa oras yung pagkain mo,
kulang yung kinakain mo, physically, hindi ka magiging physically fit. Kagaya din po sa ating spiritual condition, mga kapatid. Kung madalang po tayo kumain ng salita ng Panginoon, yung ating spiritual being, hindi po fit. Ano po? Wala sa mundo. Gusto nating lumago as a church, individually, mga kapatid, you need to desire to grow. Amen? Diyan pa kayo? Your Bible, mga kapatid, is never wrong. Ano? Your Bible works for everyone and everywhere. That is your Bible. Always true and correct because if inspired by God, what a plumb line. Yan pong salita natin. Yan ang salita ng Diyos. Ano? Kaya intindihin natin maigi ano ang ginagawa ng salita ng Diyos sa atin. Intindihin natin maigi. Ano? Kaya po yan, no? Your Bible is never wrong. Ano? Your Bible works for everyone and everywhere. Always true and correct because it inspired by God. What in God. Pag sinabing inspired, kapatid, binigyan ng buhay ng Panginoon. Binigyan ng hininga ng Panginoon. Yan pong salita. Kaya hindi natin kung ito po'y binigyan ng hininga ng Panginoon, binigyan ng buhay ng Panginoon, ito po'y hininga lang, din. Inspired. Bigyan mo ng halaga. Tama? I believe, mga kapatid, ikaw po ay binibigyan mo ng halaga ang Panginoon. Tama? Mahalaga ang Panginoon sa'yo. Amen? Mahalaga ba ang Diyos sa atin? Priority ba natin ang Diyos sa atin? Uwi na dun, ha? Teka, mahal ba natin ang Diyos? Priority ba natin ang Diyos? May dapat kasama ang kanyang salita. Kasi ang salita ng Diyos at ang Diyos hindi pwede maghiwalay. Sabi ng John 1:1, kanina pinag-aralan namin sa mga hindi po nakahabol ng Sunday School. Ano? Sabi diyan, John 1:1, punta natin. Para hindi tayo nanguulan, baka magkamali ako. John chapter 1, verse 1. Sabi diyan, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. See? The Word, the Word, sabi yan, the Word was with God. Hindi pwede, mga kapatid, mahal lang natin ang Diyos, mahalaga sa atin ang Diyos, pero bakit pinapaliwala natin ang salita ng Diyos? Eh, may problema doon. Ano? Imbalance yun. Ano? Hindi po balance yun. Hindi po tama yun. Hindi po mahusay yun, hindi po matuloy yun. Dahil sabi po sa Proverbs, a false balance is an abomination to the Lord. Abomination to yan. Karumal-dumal, kapatid, ang false balance sa harapan ng Panginoon. See? Kaya mga kapatid, para maintindihan natin maiging, yan po ang ginagawa ng Biblia natin sa ating buhay. Hindi nagkakamali yan. Since hindi nagkakamali yan, legit yan, dapat lagi kang pumukonsulta dyan. Tama po? Kagaya po nito, pag tayo po nanonood ng balita o nagbabrowse ng mga news sa ating mga FB, di ba? Mayroon tayong mga sa ating news feed, sa ating wall, meron diyang legit at mga fake news. At itinuro na po kung paano natin malalaman kung yan po ay legit o fake news. Tama po? At kapag yan po ay fake news, ay hindi mo na binibigyan ng panahon pa yan para buksan. Buksan, buklatin, aralin, basahin. Pero kapag yan ay legit, ay binabasa mo pa. Kasi may tatlo lang din akong news na sinusunod sa akin. Kaya ako manood ng TV, mayroong lumalabas na lang sa newsfeed ko. Kaysa yung sandamangmang na mga memes, yung mga balita nakikita ko, mga current events. Sabi niya, pag magkakaedad, gano'n daw talaga yun. Nahihilig sa current events. No? Totoo po ba yun? Hindi ko na ba't nagiging hilig ko ngayon ng current events bata ako pa, 23 pa lang ako.
23 pa lang. Ngayon, alam ko kung legit o hindi, binubuksan ko yung balita, binabasa ko, binibigyan ko talaga ng panahon din para malaman ko ano nangyayari sa bayan, sa bansa, sa mundo. Pero pag alam ko na kagad na yan ay fake news, hindi ko na uubusin yung oras ko dyan. Yes. Technically, ganun tayo, di ba? Pag salita ng Diyos, hindi nagkakapit. Ang salita ng Diyos, legit. Paano mo bigyan ng halaga yung mga tunay na balita? Ganun din ang gawin mo sa salita. Sa current event natin, alam natin yung nangyayari. Bakit? Kasi nababalitaan natin, naririnig natin, nababasa natin, nakikita natin. Pero yung event sa Bible, alam din ba natin? Minsan, konti yung alam natin kasi konti lang yung panahon na binibigay natin. Last prayer meeting, nabanggit ko po mga kapatid. Yung ating devotion, yung ating Bible reading, nagre-reflect po din yan sa ating prayer life. Paano po? Kung paano o gaano kahaba o gaano ka ka-devoted sa iyong sa salita ng Diyos sa binabasa mo, ganun ka rin magiging ka-devoted sa iyong prayer life. Kaya po sa prayer life mga kapatid, nakatutulugan natin ang prayers natin. At kung minsan, sasabihin natin sa prayers natin, anong orasan natin, for about 5 minutes a day lang ako, mahaba na nga yun eh. Sabihin, ganun ka rin magbasa ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng mag-iwalay yun. Ganun din yun. Nagre-reflect yun kapatid. Kaya, kung ano yung estado natin ngayon, sa kasalukuyan natin, spiritual na katayuan natin, yan ay reflection din kung ano at kung paano natin itrato ang salita ng Diyos. Kung wala tayo sa hulog ngayon, yan ay dahilan sa kung paano mo itrato ang salita ng Diyos. Plumb line. Now, ano po ang wisdom natin from the plumb line? At bakit natin ito kailangan? Sabi ng Panginoon diyan, the Lord stood in verse 7 pa rin ng Amos chapter 7. Amos chapter 7. And the Lord stood upon the wall made by a plumb line. The Lord stood with a plumb line in his hand. Mayroong plumb line sa kanyang kamay. Tignan niyo po. Ano po yung wisdom na makikita natin dyan? Plumb line proves the truth from the top to down. Tignan niyo po yung pagkakasukat. Mula taas hanggang baba. Katotohanan sa taas hanggang baba yan. Katotohanan yan. Kaya kung sabihin natin yung bandang taas, nasa hulog, pagdating sa baba, biglang lumihis ng ganon, wala na sa hulog. See? That is the plumb line. It proves the truth from the top to down. And the only way, mga kapatid, the only way to build anything correctly is by His plumb line. Sa pamamagitan po ng plumb line ng Panginoon, mga kapatid, na kung saan gusto nating mag-build ng kahit anong bagay ng tama at matuwid sa pamamagitan ng plumb line. Ano po yung mga pwede natin i-build? It is a foundational basic necessary, mga kapatid. Kung tayo po yung mag-build ng relationship, mga kabataan, pakiusap, bumasi po tayo sa plumb line ng salita ng Panginoon. Huwag kang magmadali. Huwag tayo magpadalos-dalos. Huwag puro pag-ibig. Aral mo na. Kung wala po tayo dito, wala po yung basis na ito as our plumb line, mga kapatid, as our basic foundation necessary, mga kapatid, you cannot build a right relationship. Kasi kailangan po yan eh. To build a relationship, syempre kapatid, a home. Tahanan. Family. A career. Or
and ministry. See? Importante yung salita ng Panginoon. No? Sa mga kabataan na plano pumasok sa isang relationship na hindi mo pa panahon, kumonsulta ka muna sa plan line natin as our basic. Nakakakilig ang kasalanan. Lagi ko sinasabi yan. Ang kasalanan nakakakilig. Kahit Kristiyano, kinikilig sa kasalanan. Kinikilig yan. Kaya mga kapatid, the wisdom we can get from the plumb line, mga kapatid, this is the way we can build anything correctly using this plumb line. Kahit sabihin natin magbibuild ako ng home, ng aking sariling family, sa mga magpaplano na rito lumagay sa tahimik nga ba? Sa mga nagpaplano lumagay sa tahimik, sa mga nagpaplano po na magpakasal, mga kapatid, mag-asawa na, kailangan niyo rin po ng plumb line. Salita ng Diyos. Para i-run natin yung family natin. Ano? I-run natin yung family natin gamit ang salita ng Diyos. Ito naman po ipanawagan ko sa lahat ng tatay. Sa lahat ng mga tatay, makinig po tayo. Tayo po ang padre di pamilya sa tahanan. Tayo po ang mag-run sa family natin. Lalo-lalo, tayo po mag-drive sa kanilang spirituality. Ano? Hindi pwede pag ayaw ng anak sa simbahan, ayaw mo na rin. Hindi pwede ka pwede. Tatay ka, nasa ilalim ng tahanan mo yan, nasa poder mo yan. Kailangan natin silang i-drive. Sa amin, maliit pa lang si Baby Royce. Pag maagang-maaga talaga gising yan, naturally, ako naawa ako sa baby ko. Kasi maagang gigisingin ko talaga. Kailangan ko siyang gisingin. Dahil ginagawa ko lang naman yung pag Sunday eh. Dalawa kami naman ba na pagkasundo namin, gigisingin talaga natin siya. I-interrupt natin yung tulog niya talaga pag pupunta tayo sa bahay. Sa ayaw at sa gusto niya, minsan ayaw gumising yan. Pero sabi ko, kailangan niya masanay, gumising ng umaga pag linggo. Pupunta tayo sa bahay, hindi pwedeng ayaw niya. Alit pala sasabihin na ayaw. Ganito mga kapatid, hindi ko po makita natin doon minsan sa pagdidisiplina ng anak natin. May mga pagkakataon tayo, binabawalan natin yung anak natin. Masusunod tayo. Pag ayaw natin talaga yan, ginagawa niya, ayaw. Bawal. Hindi pwede. Pero bakit pagdating sa paggising ng umaga, pagpunta sa simbahan, bakit nasusunod yung anak? Tama po? May mga pagkakataon gano'n eh. Nasusunod yung ate, sisitahin natin yung anak natin. Shh! Stop na yung paglalaro na yan, ha? Stop na yan. Masyado na. Hindi healthy yan. Hindi very good yan. Napapagsabihan natin ng gano'n. Pero pagdating ng linggo, pananambahan, umaga, linggo, nasusunod yung anak. Bakit wala po kayo ng ano? Kasi yung anak ko ayaw pang gumising eh. Ha? Bakit nasusunod yung anak natin sa ganung bahagi? Walang consistency sa disiplina. Tama po? Kailangan maging consistent tayo mula dun sa kanilang moralidad hanggang sa spiritualidad. Consistent. Gusto natin, pangarap natin, lahat ng magulang, alam ko naniniwala, pangarap natin para sa anak natin maging mabuting mamamayan. At hindi maging problema at sakit ng ulo. Simulan natin sa bahay. Simulan natin kung paano siya maging mabuting mananampalataya at lingkod ng Diyos sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng nagsalita ng Diyos. The basic tools, the basic, mga kapatid, it is a foundational, basic, necessary for us to build anything, relationship, home, career, sa mga nagtatrabaho, sa mga nagpaplano magtrabaho, sa mga nagpaplano mag-aral, tiyakin mo yung career na papasukin mo ay magiging kapanginabangan sa Panginoon. Ang trabaho, career, na hindi magiging pakinabang sa harapan ng Panginoon, wala pong saysay. At hindi natin pwedeng tawagin blessing. Sapagkat hindi po nagbibigay ng blessing ng Panginoon sa bawat isa sa atin dito na ikalalayo na. Amen? Amen? Lahat tayo dito, kailangan natin ng hanap buhay. Lahat tayo dito.
Pero kapag yung hanap buhay mo yan, naglalayo sa'yo sa Panginoon, hindi yan blessing. Opo, hindi yan blessing. Yan po ititindigan ko. Sapagkat hindi magbibigay ng blessing ng Panginoon, nang ikasisira mo, nang ikababagsak mo. Ano? Or sa ministry, ibig natin mag-start ng outreach, ang pagbabasihan natin, ito pa rin. Hindi ka pwedeng magsimula ng ministry na hindi ito ang basihan. May mga nagsisimula ng ministry kung saan sana napadpad. Pero dahil hindi kumukonsulta muna sa katwiran ng salita ng Diyos sa kanyang timeline, ayaw magpasukat sa Panginoon kahit anong simulan niya, hindi nagtagumpay. Hindi nagtagumpay. Sapagkat ayaw mo nang bumalik sa basic. The basic tulog ng timeline. Magpatuwid muna tayo sa Panginoon. Amen. Amen po. So kagaya po ng Israel mga kapatid, we are judged by the Lord and His plumb line. The Word of God. Amen? At ang Christian mga kapatid, tayo pong mananampalataya, darating po ang panahon, you and I as a believer will be judged by God. Sa ano pong judgment po? At tinatawag na the judgment seat of Christ. Ikaw at ako, haharap dyan. Kung ikaw ay mananampalataya, ikaw at ako, haharap tayo dyan. Wala tayong may tatago dyan sa Panginoon. Wala tayong may kukubli dyan sa Panginoon. Anong gamit? Ang kanyang salita. Etong plumb line na ito. Hanggang langit, abot to kapatid. Pangalawang imusgahan ng Panginoon ay yung mga wala sa Kanya. Mga hindi mananampalataya, ano pong pag-uusga? Ito po yung tinatawag na the Great White Throne Judgment. The Great White Throne Judgment. Kaya mga kapatid, we need to be in good shape according to God's standards and precepts. Amen? Amen po? Amen. And that is the plumb line. Hawak mo ngayon ang plumb line ng Panginoon. Hindi po sa Panginoon ang problema, hindi sa church ang problema, hindi sa minister ang problema kung wala ka sa hulog. Dahil hawak mo na yung hulog. Ang gagawin mo na lang, alamin mo ano yung ginagawa ng hulog na yan. Alamin mo kung ano ang gagawin ng salita ng Diyos sa iyong buhay. Buksan mo, basahin mo, aralin mo. Salaminin mo yung sarili mo dyan. Balikan mo kung paano ka nagsimula. Ang ganda ng simula mo, kapatid. Ang ganda ng simula mo. Pero bakit ngayon, habang tumatagal, lumilihis ka? Hanggat buhay ka, may pagkakataon pa. Paano gagawin? Kailangan natin tibagin yung nagdulot ng kalikuan sa atin. Ngayon na. Tibagin natin. Sirain natin. Alam niyo, kapatid, itong building natin na ito, kahit medyo gumasos tayo dito ng malaki, pag itong lupa na ito binigay na sa atin ng Panginoon, at itatayo na natin yung ating future covenant house, our future and dream covenant house, lahat po ito, kapatid, gigibayin natin. Hindi pwedeng patungan ito eh. Hindi pwedeng ito maging pundasyon sapagkat itong tinayo natin ito, wala pong pundasyon. Kaya sabi natin, Pastor, gumasos tayo dito ng 200,000. Sayang naman natin po. Pero kung yan 200,000 magdudulot ng kapahamakan para sa lahat, kailangan natin gibayin. Kung yan 200,000 worth of construction na to, magdudulot ng ikababagsak ng ating itatayo mga kapatid, hindi na nakakainayang gibayin. Ganyan din sa ating mga kapatid. May maganda tayong simula, pero meron sa kalagitnaan ng ating buhay bilang isang mananampalataya, nagdulot ng kalikuan, kaya tayo nawala sa hulog. Huwag kang manginayang tanggalin yung bagay na yon para makapagpatuloy ulit ng matuwid. Anong gagamitin? Basic tools. The Word of God. And that is the plan. Ano? Wala sa hulog ang building ng Christ Covenant ngayon. Pero I believe, nawa, bawat isa sa atin dito, as a church, nasa hulog tayo ng Panginoon. Amen. Amen? Sabi manalangin. Amin, Diyos kakila sa lahat, Panginoon. Maraming salamat sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala na ito. Sa exhortation na ito, Panginoon, about the plumb line. It's a very, very basic and simple tool. Subalit,
meron kami makikita talaga tunay na aral, prinsipyo, wisdom sa bagay na ito. Pero Diyos, kami po'y lubusin at nagpapasalamat sa bagay na ito. O Diyos, yun namin na kami yung patuloy na suriin, patuloy na sukating, at patuloy na ipaalam sa amin, Panginoon, kung may mga pagkakataon na kami po'y wala sa hulog, dalahan ko po, Diyos, kami po'y isaayos mo. Gamit ang iyong salita, gamit ang iyong plan lang. May matagpuan ka, Panginoon, sa amin na wala sa hulog. Hiling namin, Panginoon, muli itong tibagin, muli itong gibain, at simulan muli ng matuloy. O Diyos, ikaw po nakakikita ng mga puso ng bawat isa sa amin dito. Ikaw po nakaririnig ng kanilang panalangin, kaya Panginoon, dalahin ko po na patuloy na kayo po ang kumilos sa bawat isa sa amin ngayon dito. O Diyos, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa review. Maraming salamat sa reproof, sa exhortation nito. Tunay, Panginoon, na ito po'y pagpapala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at lahat ay ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.